mas lamang pa yung mga barkada mo makipag-chismisan. Naglalako ka ng Oo. kamote. May nagtitrip sa inyo? Oo, may nambatok bigla ako sinuntok dito sa Naranasan mo ba yun na pinagtitripan siguro ka ganun kasi? talaga kaya ayoko nga maging mali. Ito'y para sa kanya din. Hindi para sa sarili ko kasi gusto ko mapatunayan ko sa nanay ko na natao rin ako. Lahat ng negosyo pinasok ko. Magtinda na dyaryo, magtinda na sigarilyo. Pupunta lang ako sa sementeryo tuwing November mo, maglalako ko ng sigarilyo niyan sa mga patay-patay. Gusto ko lang may pera ako, ganun ako. Para ayoko lang maging pabigat sa mga magulang ko. Yung bag. Ayun. Di ba ganun naman tayo mga anak? Yung parang, inay, ganun na kami ganito, parang masaya kapag may pinagmamalaki ka ng magulang mo. Lahat tayo may kwento. Lahat ng tao marunong magkwento. Magandang araw mga kapuso. Ako po si Cara David at welcome sa ating programang I Listen, kung saan makikinig po tayo sa kwento ng iba't ibang mga tao. At sa ating pakikipagkwentuhan, tiyak may aral tayong kapupulutan. Sumasalis, Dixon! Hala, Diyos ko po! alam mo, sa totoo lang, mas gumanda. Alak ka na yung ginanda mo. Simula tinigsabi. Grabe, parang ang Alam pangit-pangit ko naman dati. Grabe naman. Hindi naman. Ano, may mga lumpia ka ba dito? Ay, siya nga pala. Ano, may mga binibenta mo ba dito? Wala. Siya nga pala, Alice Dixon, kapatid ko. Ay, Ano panganay ka? Ano? ako panganay. Oh, di ba? Hindi halata, ha? Ganun talaga pag-isip bata. Ang kasama ko ngayon ay isang kaibigan. Recently ko lang siya nakilala at alam ko sobrang saya nung araw na magkasama kami, nung una kaming nagkita. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti ay meron siyang itinatagong kwento. Masaya, minsan mapait, pero marami tayong matututuhan. Thank you very much, Mami Arman. Salamat, Miss Cara David. Iiyak ka nga! Grabe! Wala ba, parang sa interview, sa mo pa lang, sa first day pa lang ng pagkagano, parang natouch agad. Na-touch ka? Ano ba? Wala. Totoo naman, di ba? Nung una tayong, naaalala ko, nung una kaming nagkita before pa kita nakilala, Opo. pinapanood na kita sa TikTok. Opo. As in, talagang tawang-tawa na talaga ako sa'yo. So, sobra genuine yung kilig ko. Nung nagkita tayo, natatandaan mo pa yung first time tayo nagkita? Oo naman, nagsigawan. Katulad din nangyari na nasigawan agad. Lahat ng pangangailangan mo, ibinigay ko. Te, okay ka lang, te? Te, okay ka lang? Diyos ko po! Ikaw ba si Alice Dixon? Parang feeling, Diyos ko po, parang feeling natin, parang matagal na tayo magkakilala, pero first time lang tayo nagkita noon. Oo nga, ako nagulat ako Oo. na napasigaw ka rin. Kasi ako, kinilig talaga ako nung nakita kita. Hindi, may mga bagay talaga na kahit hindi mo kilala yung isang tao, mapalagay agad ang loob mo. Ibig sabihin, kapag nakita mo yung tao na ngayon mo lang nakilala at komportable ka, nararamdaman mo na may mabuti kang kalooban. Naks. Ayun, kasi Buong araw tayong magkasama nun sa oo, Pinasarap. walang diba? katapusan na chika. Walang katapusan na chika. Walang Tapos, katapusan na harutan. Pero alam mo, Arman, nung nag-uusap tayo, yung kapag behind the scenes, yung wala na tayong sa taping, Opo. nalaman ko na grabe pala yung pinagdaanan mo bago ka nakarating sa where you are right now. Opo. Ang totoo talaga yun. Natandaan ko kasi may isang break tayo noon. Tapos biglang kinakabahan ka kasi parang nasusunog yung bahay. Opo. Sabi pa, may sunog dito. Hindi niya na sinabi kung saan may sunog. Alam mo, nakita kita, sobrang biglang worried na biglang worried ka. Opo. Tapos sinasabi mo, yung mga bata, ano ba Oo. sila? Tapos doon ko tinanong sa'yo, sinong kausap mo? Tapos ang sabi mo, may anak ka. Opo. Doon ko nalaman na meron ka palang mga anak. 5 po anak ko. 5 ang anak mo. Opo.
Nag-asawa ka ba? Ano? Dati naman talaga bading naman talaga ako. Kaya lang pinipigil ko yung sarili ko kasi dalawa na kaming bading. Kumbaga, sinabi ko sa sarili ko na tama na yung isa na lang. Ako gusto ko magkaroon ng asawa. Kumbaga, parang kasi nung araw kasi kapag bading ka noon, parang nakakaya sa pamilya, sa mga parang iba hindi pa tanggap dati. Ngayon lahat nagagawa na eh. Yung nanay ng mga anak mo, yun, girlfriend mo? Opo, girlfriend ko po. So in love ka talaga sa kanya? Nainlove ako dahil mabait siya, pero talagang bading na talaga ako. Kaya lang hindi ko iniladadlad. Kumbaga, napamahal na rin ako. Oo po. Kaya lang talaga, niloko ko. Syempre, naghanap pa rin ng tunay na lalaki. Nanligaw ka sa kanya? Opo, nanligaw. Talaga? Niligawan mo siya? Opo. Pero, nanligaw kasi mabait. Saka, parang gusto ko rin magkaroon ng pamilya kahit isang anak. Ayun. Pero naging 5? Sa unang asawa yun. Yung 3. Sa pangalawa, 2. Wow! Opo. So, 2 pa pala yung naging asawa mo? Opo. Okay. Kasi iniwalayan ako ng babae. Nagkaanak ako ng 3. Ako nagtaguyod. Ako pati mga kapatid ko. Pero sa puso mo, alam mong... Opo, bading ako nun. Oo. mm. Pero ginagampanan ko ang pagkalalaki ko sa pamilya. Ginagawa ko Okay. yung the best. Kahit may sakit ako, kahit may trangkaso ko, naghahanap buhay ko kasi ayaw ko maggutom ang Anong pamilya ko. pangalan nung una mong asawa? Arlene. Minahal mo talaga si Arlene? Minahal ko kasi gusto ko kumpleto eh. Pamilya namin eh. Oo. Opo. Anong pakiramdam nun? Una, masakit. Napamahal na ako sa kanya. Parang gusto ko siyang awayin. Siguro ganun talaga. Lagi na lang ako nasasaktan. Lagi akong iniiwanan. Parang ako na lang nagbibigay ng pagmamahal. Parang piling ko parang minamahal lang ako pag may kailangan. Tapos umibig ka ulit. May babae pong na nagkagusto sa akin. Parang nagkagusto sa akin. Hindi na umaalis. So may isang babae na nagkagusto sa Oo, iyo. kasi nagko-concern ako sa kanya. Kasi wala siya namamasukan siya sa akin. Katulong ko yun. Opo. Namamasukan siya sa akin. Pero nag-aalala ko sa kanya, uy, kumain ka, ito pagkaan mo, ito ganyan. O, tapos siya rin nag-aalaga ng anak ko. Pangalawa yun. Tapos, pag pinapainom ko ng gamot, ganun, hanggang, tas, lagi na nakadikit, hanggang, naging kami na, ganun. Anong pangalan naman nun? Beth. Si Beth. Opo. Minahal mo si Beth. Minahal ko, mabait, pero talagang hindi talaga mahal. Parang sinarado ko na talaga yung puso ko na hindi na ako magmamahal kasi lagi nga ako nasasaktan. Lagi na lang ako iniiwanan. So, kay Beth, nagkaroon ka ng Anak 2. 2 anak. Opo. Pero ganun talaga, naghanap pa rin ng tunay na lalaki. Kasi hindi ko mabigay minsan, kasi wala akong time na makipagtumabi. Kasi ayoko talaga minsan, gusto ko pa nakahiga lang. Ayoko na yung may tatabi, may yayakap, may ganun. Siguro, hinayaan ko lang kasi alam kong babae siya eh. So, iniwan ka rin. Oo, lagi naman ako iniiwan. Pagkatapos nun, sinara mo na talaga yung puso mo sa mga babae. Opo. Ganun po. Ayaw mo na ng mga babae. Ayoko na. Hindi na. Ayoko na. Okay na mga anak ko. Di ba, sa may edad na ako, sa mga anak ko na lang iikot ang mundo ko. Ayaw mo si nanay? Mas lamang. Siyempre, hindi lang Mas lamang pa? Mas lamang pa yung mga barkada mo makipag-chismisan. Ilang taon ka nung sinabi mo sa sarili mong, bading ako? Bata pa lang. Siguro, grade 2, ganyan. Ramdam ko na. Grade Kaya lang, 2. hindi ko pinapakaramdam sa mga nanay ko, sa mga pinsan ko. Takot ako sa pinag-uusapan dati. Parang, alam ko na kapag bading ka talaga, pag nandun talaga yung aasarin ka, minsan, hindi ka babarkadahin ng So, mga lalaki. Naglalako ka ng Oo. kamote. May nagtitrip sa inyo? Oo, may nambatok bigla ko sinuntok dito sa tapos Ano na lang, sinabi? Hindi ko na sinabi sa nanay ko kasi kapag nagsusubong kami sa nanay ko, pagagalitan pa kami. Pero anong sinasabi? Bakit ka daw naranasan mo ba yun na pinagtitripan Siguro ka ganun kasi? talaga. Kaya ayoko nga maging bading kasi nga nung araw, may mga ganun talaga. Bakit katawa-tawa bang maging bading? Hindi, siyempre naman gusto ko nga may mapatunayan sa nanay ko na sumusunod kami, na kunyari, di naman pinagbabuwalan, parang ayaw ko lang, para may lang hindi mapaya yung magulang namin. Kasi, Diyos, ano ba yan? Ba din yung anak mo, 2? Yung parang naririnig ko yun. Kumbaga,
gumagawa lang na lang dahilan ng nanay ko. Kasi nung panahon na yun, ang pagtingin sa bading ay Mababa. Hindi naman sa ano, parang maliit ang tingin. Hindi katulad ngayon kahit magpahaba ka ng buhok. Dati nung araw, kahit magpupulbus ka lang nung araw, kahit mga babae nung araw, na magtatago ka pa sa, di ba, magtatago ka pa sa may CR, maglalagay ka ng pulbus sa may papel. Di ba, gagano-ganon, di ba? Pulbus nga lang yun, di ba, kapag nalaman makapal ang pulbus mo, sasabihin na sa'yo, malandi ka. anong pakiramdam nun na alam mo naman kung sino ka at gusto mong magladlad, pero hindi mo magawa kasi alam mo, pagtatawanan ka. Opo. Anong pakiramdam nun? Kasi tatay ko siga-siga. Mm-mm. Ang nanay ko rin, mga parang ano rin, yung palaban. Ayoko yung parang sa mga anak niya may parang lalampa-lampa, yung ganyan. Yung gusto ko may pagmalaki ko ng magulang ko kasi parang feeling ko wala kahit kailan hindi ako pinagmamalaki ng magulang ko. Pati parang parang ano na lang yung pinigil ko yung sarili ko para hindi na ako i-judge kasi hindi naman ako matalino, wala naman akong talent, wala naman, kahit sa pag-aaral, kapag pumapasok ako sa school, tapos pagpasado ko, kahit sasabi sa nanay ko, tutuksin ako na, naipasado ko na, ang laki ng grade. Oy, pagagalito ko yung teacher mo, hindi ako naniniwalang pasado ka. Paano ka pasado? Tapos pagtatawanan ako, sabi, dapat kalabasa lang ako, kasi mahina ako. Pero mabait ang nanay ko talaga, lalo sa mahal naman, kahit ganun ang nanay ko, mahal ko nanay ko. Mahal ko nanay ko. Kaya lang talaga hindi ko naramdaman talaga na pupunta sa school, hatid ako, oo, ito yung anak ko. Hindi ko naramdaman na ipinagmamalaki talaga ako, kaya ganun. Kanya pupunta ko sa school, pag meeting, kukuha hindi ka makakuha ng card kapag walang magulang. Mangga-arkila lang ako ng mga nanay-nanay dyan. Ay ate, pwede kunyari nanay kita para makuha ko lang yung card ko. Hindi ko naranasan sa mga magulang ko yun. Ano naging epekto sa'yo nun? Wala, lumaban lang ako. Naging mabuti pa rin ako. Hindi ko baga hindi ako nagrebelde. Sinabi ko pa sa sarili ko na, mag-mature lang isip ko, gagawin ko ang lahat kahit anong klaseng trabaho.